Senadora Amy Marcos. Ano masasabi mo doon, Doc? Alam mo, Admar, I don't know kung gaano yung extent ni Amy Marcos in terms of sa pamamangka sa maraming ilog. Hindi ko alam kung saan siya dadalhin yan. No, hindi lang dalawang ilog, Admar, eh. Napakaraming ilog ang binabangkaan niya ni Senator Amy Marcos. Ano? And nakikita natin dito na clearly she's very conflicted. No? Kung talagang ini-implement yung Universal Healthcare Law, you don't even need to go to a politician para makover yung karamdaman, para magkaroon ka ng coverage. You don't need to go there and beg. No, kasi nangyari at parang may sakit ka na nga, natanggalan ka pa ng dignidad. Eh. Ikaw na yung may sakit, ikaw pa yung magmamakaawa sa labas ng opisina ng congressman. Hindi pwera't may surplus o pasobra ang PhilHealth. Eh pwede na itong galawin, no, ng gobyerno at gamitin para sa ibang pagkakagastusan. In fact, ayon sa batas, yung hihigit dun sa reserve fund, which is meron silang reserve fund, meron ding humigit dun eh. Dapat yun mapunta sa mga miyembro through halimbawa sa pagbababa ng premium o kaya hindi pagtataas ng premium and pag-i-expand ng serbisyo. So yun yung dapat nakikita natin. And then bagkus ang ginawa pa ng ating magaling na gobyerno, no, ikinuha yan ng national government na binalik sa treasury. At ang ang nakakagulat dito, isang nila dadalhin yung mga pera na yan. Makikita natin sa budget at kasama dapat ang budget or maglalaan dapat ng budget. Marami yung mga source ng fund para sa PhilHealth. Kasama doon yung galing sa government. Sa tingin mo, kung wala ito, paglabag ba yun sa batas? Sa nakikita ko lang, sa nakikita mo lang, Doc. Well, actually, Admar, we need to understand din kung saan ba nanggagaling yan. So tama ka, no, na merong mga pinanggagalingan na mga iba't ibang sources, ano, yung pumopondo sa PhilHealth. No? So, halimbawa, yung collection ng buwis mula sa sin taxes. Ngayon yung una. Nandyan din yung mga kita na galing sa PAGCOR. Nandyan din yung mga kita na galing sa PCSO. At syempre, yung premium, ano, yung contribution ng mga miyembro. At nandyan din yung subsidiya na galing sa gobyerno. So yan yung mga pinanggagalingan ng pondo. So sa tanong mo na kumbaga kahit na isisiro yung subsidy, kakayanin ba ng PhilHealth? No? To answer your question in the proper context, dapat maintindihan natin, Admar, ng mga taga-subaybay, na kung ano ba yung nature ng programa ng PhilHealth. Kasi ang PhilHealth po, mga kababayan, yan po ay state program yan ng gobyerno to ensure yung ating kalusugan. Health insurance program yan ng ating gobyerno. Ang issue po kasi sa mga ganyang klaseng programa, kinakailangan may sapat na pondo yung ahensya o yung programa para matustusan yung pagkakagastos nito. Hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa hinaharap. Bakit kailangan yung hinaharap din? Kasi ang nature po kasi ng pagkakasakit, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit eh. Halimbawa, may isa tao healthy ngayon, nagkasakit kinabukasan o sa mga darating na buwan. Kasi at some point po ang tao makakasakit talaga. So, kinakailangan mapaghandaan niya at kailangan may sapat na pondo, merong sapat na budget, no? Yung programa na yan para matustusan yung mga pagkakagastos. No? So, Admar, kung titingnan natin dito yung COA report noong 2023, no? Nirelease ito nitong taong to 2024, pero it covers 2023. Makikita natin, Admar, na kulang ang pondo ng PhilHealth, no? Kasi titingnan natin, Admar, ang nature ng PhilHealth ay meron siyang tinatawag na current liabilities at meron siyang tinatawag na liabilities na para sa hinaharap. Ang tawag dito is provision for insurance contract liabilities. Yan yung kasaklaw yan, Admar, sa natawag nating non-current liabilities. At kung titingnan natin yung COA report, no, for year 2023, ang total non-current liabilities po ng PhilHealth ay estimated to be at 1.1 trillion. No, 1.1 trillion. So yung sinasabi ng mga senador, Admar, na merong
reserve or merong excess na fund ang PhilHealth, no, na nasa paiba-iba ng figure eh. Meron ako narinig na nasa 400 billion, may 500, merong 600. Kahit na nandyan pa rin yung pondo na yan, Admar, kulang ang pondo ng PhilHealth kasi meron siyang non-current na liability. No, kasi yun yung nature ng program eh. Ngayon, kung titignan mo yung current liabilities tsaka asset, makikita mo sobra yung asset kaysa sa current liabilities. No? In fact, kung titingnan natin yung same report ng COA, no? Noong 2023, ang kabuuang asset po ng PhilHealth ay halos umabot ng 600 billion po, no? And yung current liabilities niya ay nasa 100. So merong difference na 500 billion. No? Pero kung titingnan nyo, kukumpara nyo yan dun sa tinatawag natin na non-current liabilities. Yan yung kabilang po dyan yung tinatawag na provision for insurance contract liabilities, aabot po ng 1.1 trillion. So ibig sabihin nito, kung aalisan pa ng subsidiya ang PhilHealth, mahihirapan yung programa na matustusan yung mga binabalak nilang expansion. No? So may mga gusto kasi silang i-roll out na programa. Diyan mukhang malabo na yun. Kagaya halimbawa, Admar, yung outpatient. Di ba? So yung outpatient coverage ng PhilHealth. Kung katanggalan mo pa ng subsidiya, issue yan. Hindi matutuloy yun. So may financial na aspect itong zero subsidy. No? So nakita na natin na kulang pala. Pero kung titingnan na kasi natin yung current na liabilities and assets ng PhilHealth, okay naman. Pero dapat tingnan din yung non-current kasi yun talagang nature ng programa. So yun yung una. Ikalawa, Admar, meron ding legal na issue. No? Kasi nga, naaayon po sa batas yan na kailangan po talaga na merong subsidiya na matatanggap ang PhilHealth. Nasa batas po yun. So nandun yan sa National Internal Revenue Code, no, na inamyendahan ng sin tax law. Nandyan din yung same thing, yung amendment din sa National Internal Revenue Code. Doon naman po sa amendment sa mga sa buwis sa mga matatamis na inumin, no? So nandun po 'yan. So at nandun din yan sa charter mismo ng PhilHealth, no? So labag po sa batas 'yon kung isisiro nila na isisiro subsidy nila 'yon. At meron pa ako narinig po pala sa Admar, no? To maganda rin tong issue na to. Sinasabi ng mga ilang senador na kaya nila ginagawa yan sa PhilHealth, no? Kaya nila ginawang zero subsidy yan. Parang to teach PhilHealth a lesson. Kasi nga, di ba, napapabalita natin na yung coverage ng PhilHealth limited na nga, inefficient pa yung ahensya, matagal magbayad, di ba? So, baga marami siyang inefficiencies na parang gustong turuan ng leksyon ng mga senador yung PhilHealth. By following that same logic, Admar, di dapat i-zero budget nila yung buong gobyerno. Kung gano'n naman pala. Kasi daw, the entire government itself is inefficient. Tama. Hindi ba? So, kumbaga, ang daming ang daming sablay dito, Admar. So, nakita na natin on the financial sablay, legal, may problema. Kaya nga may mga pumunta na sa Supreme Court. And then, ikatlo is yung logic mismo, flawed yung logic nila kasi nga gusto nang turuan ng leksyon yung PhilHealth. Which in fact, the whole government itself is facing the same problem. Kasi ang at stake diba? dito, sa pagtuturo nilang ng leksyon daw, para dyan sa PhilHealth, ang taong bayan eh. Ang mga miyembro nila, sabi pa nga nila, ang bawat Pilipino miyembro, hindi naman nila tinuturuan ng leksyon dyan ang mga namamahala dyan kasi ang laki-laki ng mga sahod niyan kumpara doon sa mga ordinaryong mga kababayan natin na minsan umaasa talaga sa PhilHealth lalo na pag panahon na may mga emergency needs. Kaya nga sa palagay ko, no, I think nalagdaan na ito ni na Senator Grace po, no? At ito'y pipirmahan na lang ng Pangulo kung di ako nagkakamali, Admar. No? Sana i-reconsider ito ng ating Pangulo. Kasi sa totoo lang, Admar, pwede naman siya mag-line veto, di ba? So the President can sign the budget, pero pwede siya mag-line veto. So halimbawa, ibibito niya yung mga specific na provision, yung specific na linyahan dyan tungkol sa PhilHealth, pwede naman gawin ni Pangulong Marcos Jr. Yan, ano? Nasa sa kanya na yun. Kaya lang, of course, there are still people who went to the courts, no, para isettle itong issue na to kasi nga meron legality na attached din itong issue na ito, no? Pero following nga the logic, Admar, no, na gusto nilang i-admonish
yung PhilHealth, because of the inefficiency, ang nangyayari kasi, Atmar, ang naging collateral damage dito, yung taong bayan, yung mga members, no? Yung mga ordinaryong manggagawa. Kasi alam mo, Admar, ha, yung PhilHealth na yan, kinakaltas yan sa sahod eh. Wala, hindi ka po naman pwede mag-opt-out dyan. Mandatory yung pagkakaltas sa sahod mo papunta sa PhilHealth. So yun yung una. Ikalawa, Admar, ha, yung mga buwis na binabayaran, halimbawa kayo po bumili ng soft drink, uminom kayo ng soft drink, o kaya po kayo naninigarilyo, di ba? O kaya nagbe-vape kayo, o kaya naman po bumili kayo ng 3-in-1 coffee. Kasi matamis yun yung 3-in-1. May mga tax yan na papunta sa PhilHealth. Kaya nangyayari is lahat tayo, no? Lahat ng mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis na papunta sa PhilHealth. And kung kinakaltasan ka, you are a stakeholder to this issue. At ang nangyayari is itong logic ng mga ating mga mambabatas to admonish the PhilHealth, ang nangyayari dyan is nagiging pahirap ito sa taong bayan. Diba? So yun yung nakikita ko, Admar, dito. Na Mismo, kawawa talaga ang taong bayan. sa panayam ngayon ng media, ginastify pa ng Pangulo na ang zero budget mula sa government, subsidy, dahil nga merong reserve fund. Ang tanong, bakit nagkaroon ng reserve fund? Bakit umaabot ka sa punto na kailangan mo na magkaroon ka ng reserve fund? Bakit hindi ito gastusin? Kasi maraming mga Pilipino, and hindi naman ata ito kagaya ng mga bangko na dapat kumita yung mga miyembro. Pinagkakakitaan ba ito na ang alam ko nito, dapat gastusin yan para sa kalusugan ng ating mga kababayan? Tama ka, Admar, no? In fact, nabanggit na natin kanina, no, na nag-cite ako ng COA report na kung saan, kung kukumpara mo yung current liabilities tsaka ng assets ng PhilHealth, merong current pasobra, no? Surplus. Pero kung titingnan mo, Admar, ito on a grand scheme of things, ano, kung isasama mo yung kumbaga yung mga hindi current na mga pagkakagastusan ng PhilHealth, kagaya halimbawa ng mga pagkakasakit, negative po negative po ang PhilHealth, no? Kumbaga financially insolvent siya kasi nga sobra yung non-current liabilities niya kaysa sa surplus na sinasabi ng ating mga mambabatas, ano? Ito pa pala, Admar, no? Hindi puwera't may surplus o pasobra ang PhilHealth. Pwede na itong galawin, no, ng gobyerno at gamitin para sa ibang pagkakagastusan. In fact, ayon sa batas, yung hihigit dun sa reserve fund, which is meron silang reserve fund, meron ding humigit dun dapat yun mapunta sa mga miyembro through halimbawa sa pagbababa ng premium o kaya hindi pagtataas ng premium and pag-i-expand ng serbisyo. So yun yung dapat nakikita natin. And then bagkus ang ginawa pa ng ating magaling na gobyerno, no, and I'm being sarcastic here, is that through, I believe, an executive order, ay kinuha nila sa National Treasury nung ito early this year, kung naaalala mo yan, Admar, di ba? So yung pasobrang pera ng PhilHealth tsaka ng mga ibang GOCC, kinuha yan ng national government na binalik sa Treasury. Oo. At ang nakakagulat dito, isa nila dadalhin yung mga pera na yan. Makikita natin sa budget, Admar, nag-expand yung mga allocation dun sa mga programa na kinakailangan lumapit ka sa mga politiko. Ayuda. So, halimbawa, yung medical assistance for indigent people. Di ba? Merong ganong programa na kung saan, halimbawa, ikaw gusto mo magpa-opera. Pero kayo kapos sa pera, pupunta ka sa politiko, hihingi ka ng sulat. Hindi ba? Na kung saan yung sulat na yun, parang ginagarantiyahan yung di ba yung justification nila, bakit tinanggalan ng pondo ang Office of the Vice President? Kasi may redundant na daw yung service na binibigay ng OVP, pero nagpaliwanag naman ng OVP kasi minsan nag-refer sila, hindi naman pinansin yung kanilang ni-refer kasi daw kalaban. Nabanggit yan na sa isang pagdinig ni Vice President Inday Sara. Now ngayon, kung meron na palang binibigay ang PhilHealth, bakit pa kailangan ng ganyan? Yung mga kinikwento mo, Doc, na lalapit pa sa politiko at meron pang ibibigay para sa kalusugan? At tandaan din natin, Admar, that the Office of the Vice President belongs to the Executive Department. And we know that the Executive Department is the department that executes the laws and implements the programs. Di ba? Ang trabaho po ng mga senador at mga congressman is to legislate and oversee. Yun po ang trabaho nila. Hindi nila trabaho na mag-facilitate, no, na ang isang pasyente makakuha ng access sa pondo para ito mapa-opera.
hindi nila responsibilidad na sila mismo yung mag-aakay sa mga may sakit at dadalhin sa ospital. That is not their responsibility. Responsibility yan ng executive department. Di ba? So, itong ginagawa na ito ng mga congressman at senator, this is an encroachment on the responsibilities of the officials in the executive department, Admar. No? At hindi lang yon, yung pondo na minimension nila dyan kay Vice President, napakaliit yan kumpara dun sa kabuang pondo, no, na ginagamit nila para sa mga kanilang mga sariling programa. Kung titingnan mo yung kabuuan noon, ano? Halimbawa lang, Admar, yung kabuuan ng programa ng ayuda is 500 billion pesos, no? Napakalaking pera noon. At not to mention pa pala, Admar, ha, may mga party list, halimbawa yung Tingog, na nakipag-MOA sa DBP at sa PhilHealth. Di ba, kung maaalala mo yung MOA na yan, na sinabi nga ni binatikos nga yan ni Senator Bato, no? Which is rightful. So, tama si Senator Bato sa kanyang pagbabatikos dyan sa memorandum na yan ng Tingog with PhilHealth halimbawa, no? Kasi hindi naman talaga trabaho ng mga congressman, no? Na mag-akay ng mga tao para makakuha sila ng treatment, magpa-opera. That is not their responsibility. Diba? Hindi nila role yung mag-facilitate. Ano? At in fact, malamang kung meron lang abogado, Admar, pwedeng itakbo yan sa Supreme Court kasi meron talagang provision ng Supreme Court na yung mga officials ng gobyerno should not be engaged in any partisan campaign. Diba? So itong ginagawa na ito ng Tingog, tamang-tama mag-eleksyon, that can be used for partisan purposes, di ba? Which makes that memorandum of agreement unconstitutional, no? Kung babasahin mo yung mismong provision ng saligang batas, no, under section kung di ako nagkakamali sa article 9 yan, no? Sa Civil Service Commission, nandun yung pertinent provision yan, no? So makikita natin na talagang there is a problem, no, in terms of yung ating mga mambabatas, ano, hindi nila naiintindihan yung kanilang papel, di ba? They don't understand their role. Kasi hindi nga nila naiintindihan, Admar, yung surplus at reserve fund, yung batas na sila din mismo yung naghakda, hindi ba? Opo. So kaya nga, sa mga kababayan natin, ano, tamang-tamat mag-i-eleksyon, alam na natin kung sino yung mga dapat iboto. At alam natin dapat yung di natin dapat iboto sa darating na eleksyon. Ito din yung dapat malaman ng taong bayan, ha. For sure, ito rin yung kanilang tinatanong. Kung may reserve fund, ginajustify nga ng Pangulo yan, na kaya walang dagdag na pondo mula sa gobyerno. Bakit kailangan pa magtaas ng premium? Ito, noong 2019, 2.75% sa sahod mo. 2020, naging 3%. Kung di ako nagkakamali na parang pinuspone pa ata ito eh. Pero kung pagbabatayin natin itong batas ng Universal Healthcare, 2020, 3%, 2021, 3.5%, 2022, 4%, 2023, 4.50% sa iyong sahod, 2024, 5%, 2025, 5% po ang premium rate. Kung merong reserba, bakit ipapasa ito? Kasi una, bakit yung pondo na inilaan din dyan sa PhilHealth, galing din sa taong bayan. Di ba? So dapat bumalik yan sa taong bayan kasi nilaan na yan kumbaga galing sa mga taxes nila, hindi naman dapat ibulsa yan. Dapat maibalik yan sa taong bayan through forms of programs, mga projects. Ngayon, meron pang pondo, tapos hinihingan mo ulit yung mga miyembro, yung taong bayan sa kanilang sinasahod, kaltas, para dito isa nga ito sa mga nirereklamo din pati ng mga OFW kasi pagpunta nila sa ibang bansa, meron din silang sariling insurance din. Sabi nga nila, hindi nagagamit nila yung kanilang PhilHealth. So marami silang nakokolekta, yet bakit may mga reserve funds? And nangongolekta pa sila dito sa ating mga kababayan. Pataas pa. Kaya nga alam mo, Admar, naiisip ko rin ngayon na I think yung admonishment ng mga senador sa PhilHealth, I think tama rin na talagang admonish yung PhilHealth. Kasi nga, for the longest time, PhilHealth has been very inefficient. No? So nabanggit mo nga na merong reserve fund. In fact, sobra pa nga May pasobra pa yung mga pondo na yan sa current na liabilities. So may pasobra talaga.
And dapat ang ginawa ng PhilHealth dyan, hindi sila nagtaas ng premium. No? In fact, what they should have done was to expand services and kept the premium at the same rate as before. So, walang pinagbago sa premium at nagdagdag ng mga serbisyo at coverage. Ano? In fact, nga, Admar, yung mga kababayan natin na may sakit, pakikita nila yung kanilang hospital bill, hindi naman 100% kino-cover ng PhilHealth. In fact, may mga iba 10% lang, yung iba 30%, yung iba 40%. So, hindi talaga 100% yung coverage. Ano? In fact, hindi lang dapat doon, Admar, hindi lang dapat na sa premium makinabang din yung taong bayan, kundi sa coverage na rin mismo. No, kumbaga nabanggit na natin yung issue na yan. So, I think the senators also, to be fair to them, tama rin naman talagang in-admonish yung PhilHealth. But the problem is, pag ginawa nilang zero yung subsidiya, saan nila kukunin ngayon yung allocation para, kasi may pupuntahan yung subsidiya na yun, Admar. That the subsidy will pay for the premiums, halimbawa ng mga indigent, ng mga yung ating mga IPs, para covered sila lahat kasi under the Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino covered. Kaya lang may mga kababayan tayo na hindi nila ma-afford yung premium. And yung bayad na yun yung premium na yun, manggagaling yun dun sa subsidiya na galing sa gobyerno, which in turn yung subsidiya na yan, galing yan sa collection ng mga buwis, galing yan mismo sa alokasyon ng papunta sa Department of Health. May mga pinanggagalingan yan. Ngayon ang issue is kung zero subsidy mo yan, saan nila ngayon kukunin yan? Hindi ba? So, kukunin nila ngayon yan dun sa reserve fund. No? So, mababawasan yung reserve fund. Pero dapat kasi natin intindihin, Admar, na ang nature kasi ng programa ng insurance, kailangan prepared ka for unforeseen events. Ganun talaga ang nature ng insurance. Pero itong kaibahan ng insurance na ito, Doc, hindi ito para kumita eh. 'Di ba? Yes. Ito yung insurance na ibigay mo na sa gobyerno. Total, pera naman ng taong bayan. Iba yan sa mga private na mga insurance. 'Di ba? Na kumikita sila kaya 'di ba? Ito iba rin. Pero ito, pakinggan natin yung mga paliwanag ng mga nasa gobyerno. Okay, unahin natin dito po sa sinabi ng DOH, Secretary of Health, Herbosa. Sabi niya dito, and I quote, "Mali po yung sinasabi ng mga kumukontra na walang budget ang PhilHealth. Meron po. Napakalaki po ang i-approve the budget ng board ng PhilHealth. 284 billion pesos po ang budget for 2025. Ang nawala po ay government subsidy. Ang gastusin for that ay 271 billion pesos for benefit expense, 12 billion administrative expense, 0.3 billion sa capital outlay. Sa 2024, 63% lang po ang utilization ng pera na inallocate ng pamahalaan para sa PhilHealth. Mababa yun, di ba? Kung sa atin, lagpak yun, 63%. Ibig sabihin nun, nagkaroon sila ng surplus na 150 billion pesos. Ngayon, kung ikaw, binibigyan ka ng baon ng nanay mo at hindi mo ginagastos at manghihingi ka pa ng pera na mas marami pa yung natira niya, 150 billion pesos. Hiningi natin na 74 billion pesos. Di ba present ko sa Kongreso ay 74 billion pesos subsidy for indirect contributors. Kayang-kaya bayaran ng PhilHealth yung 74 billion pesos dahil may sobra pa from last year. Tama ba? So huwag kayong maniniwala sa mga nababasa nyo sa social media. Lahat sila mali. Yung 150 billion pesos, kayang bayaran yung remainder. Yung subsidy natin, 5,000 per indirect member. Ang indirect members, mga 16 million. Pag minultiply mo yun, 80 billion. Magkano ba yung surplus? 150 billion. Ano yun? Itatago na naman sa bangko yung 150 billion. Yan nga yung tanong eh. Bakit, kung may reserba, bakit nagkaroon ng reserba? Ibig ba sabihin, wala nang nagkakasakit sa atin? Anong sabi kanina ni Dr. Willie Ong? Pwede ba natin ma-flash ulit yung kay Dr. Willie Ong na sinabi? Meron siyang, kasi meron siyang kinakaharap ngayon na sakit. Ang sabi dito ni Dr. Willie Ong, saglit lang ha kasi hindi ko masyadong makita eh. Sabi dito, dapat libre ang chemotherapy ng lahat ng mga cancer patients, at least 1 million pesos each mula sa PhilHealth. 600 billion pesos di umano ang reserve funds ng PhilHealth, kaya't kayang-kaya dapat ito.
sa ngayon, ilang cancers lang ang covered by PhilHealth. Paano pa yung mga angiogram, angioplasty, heart bypass, CT scan, MRI, PET scan? Hindi ba dapat libre na rin? Common sense na lang, milyon ang namamatay, mga nanay, tatay, anak, dahil sa 600 billion pesos na inipon sa reserve funds. Real talk ito, Doc Michael. Kaya nga nabanggit natin kanina, Admar, ano, yung pondo na yan, na hindi, kumbaga yung reserve funds and also yung in excess of the reserve funds, dapat yan napunta yan sa expansion of services. At dapat hindi na naputol yung subsidiya. Kasi yung subsidiya, kailangan din yun. No? Unfortunately, yan yung estado ngayon, no, ng PhilHealth. At yung nabanggit ni Dr. Willie Ong na mga gastusin na yan, no, sa mga iba't ibang mga klaseng sakit, no, na hindi halos lahat kino-cover ng PhilHealth naman, ano, or limited yung coverage. Yan yung napapabilang din yan dun sa sinasabi natin kanina non-current na liabilities, no. Bawa yung mga future na pagkakagastusan ng PhilHealth, no. Kaya isipin natin, Admar, no, sa ngayon hindi pa lahat covered. Kulang ang pera ng PhilHealth kung pa-factor in natin yung non-current liabilities. Kulang. On top of that, yung mga nabanggit ni Dr. Willie Ong, no, na dapat na tustusan din ng PhilHealth, no, expanded coverage para sa mga ganong klaseng karamdaman, no. So clearly, pag pinagsama mo yun, talagang kulang pa rin ang budget ng PhilHealth. No, kulang. So yung surplus na sinasabi nila na yan, dapat yan ay ibalik yan sa taong bayan. No, yun yung ano diyan, yun yung kailangan gawin diyan. In fact, what needs to happen, Admar, is kailangan magkaroon ng amendment dun sa charter ng PhilHealth at saka din sa mga batas na nagbibigay ng allocations, no, para sa PhilHealth, which is yung Universal Healthcare Act. Kasi ang dapat na magkaroon diyan ng amendment in terms of saan mapupunta yung reserve fund. Hindi pwedeng natutulog lang yung reserve fund sa isang bangko o kaya na kumikita ng interest. Kailangan yan bumabalik yan sa taong bayan, no? At saka yung mga nagsasabi, Admar, na bakit negative ang PhilHealth, dapat kumikita ito. Yung nature po ng PhilHealth, mga kababayan, ito po yung klase ng ahensya na hindi dapat sila kumikita. In fact, dapat nga negative yan eh. And parang yan yung NFA nung araw. Yung NFA talaga palugian, Admar, kasi it's a subsidy program. Ito naman sa kaso ng PhilHealth, this is an insurance program para tayo maprotektahan. No? That is part of social protection. No? Kaya dapat ito po, talagang negative ito. Hindi ito dapat magpo-positibo. No? And alam mo, Admar, on top of this, mabanggit ko na rin, ano, yung napapabalitang sobrang pagkagastos din ng PhilHealth in terms of dun sa kanilang celebration. Hindi ba? Meron pa yatang Christmas party na namigay ng mga regalo, no, na merong mga kung ano-anong mga extra na pagkakagastos. Ano? This is already on top of the controversy that the PhilHealth is facing. No? So, meron talaga silang image, hindi lang may image problem ang PhilHealth, Admar. No? Meron talaga silang reputational problem na dapat nilang ayusin. No? At syempre, magagawa nila yan kung makikipagtulungan din ng ating mga mambabatas na i-revisit, no, yung Universal Healthcare Law at i-revisit din yung charter ng PhilHealth. No? So, balikan nila yan at tingnan nila na bakit nga ba mayroong reserve fund ang PhilHealth, no? At ano ang gagawin dun sa reserve fund na yan? At anong gagawin dun sa mga pasobra, no, na mga pera? Pero may nilinaw dun sa mga programa. May nilinaw si PhilHealth diyan sa sinasabi mong Christmas party kasi nga mayroong nabanggit kasi dito si Dr. Liachon, di ba? Doon sa kanyang pahayag, no? Ang sabi niya dito, this is to clarify. Dr. Tony Liachon, statement ng PhilHealth. This is to clarify, Dr. Tony Liachon's post on his social media account maliciously accusing PhilHealth of excessive budget for its Christmas party. It is unfortunate that he is misinformed. We wish to clarify that PhilHealth is complying with the directive of Malacanang to scale down. Ayan, so yan yung naging palusot nila na wala daw, hindi daw totoo yun. Pero dito tayo sa naging pahayag, Doc, kay SAP Aimee.
Super ate ng Pangulo. Eto, basahin natin yung kanyang naging pahayag. No, pasensya na sa lahat po ng mga nasa TikTok, no, bigla tayong nawala kasi na-lowbat yung ating hindi na kinaya ng ating battery, na lowbat na, no? Pasensya. Lipat na lang kayo sa Di ko alam, makakapanood pa ba sila? Lipat na lang kayo sa YouTube at Facebook. Eto, sabi ni Senator Amy Marcos, and I quote, maganda ito, lagyan ng magandang background music. Minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon, ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ang ilang datos ng DSWD na talagang nilapastangan, lalo na itong PhilHealth. Ganun pa man, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa barangay BICAM report niyan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP na tinutulan ko na. Paano naman ako pipirma sa blanco kulang-kulang na papel? Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong. Kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngunit sinusuway ka ng ilang taong akala mong makabubuti para sa iyo at sa bayan. Nakikiusap ako, pakitutukan mo ang isyu ng pondo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabata sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at sa konsensya ng tao. Ayaw kitang mapahamak. Ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Senador Amy Marcos. Yan po ang liham ni Senadora Amy Marcos. Ano masasabi mo doon, Doc? Alam mo, Admar, I don't know kung gaano yung extent ni Amy Marcos in terms of sa pamamangka sa maraming ilog. Hindi ko alam kung saan siya dadalhin yan. No, hindi lang dalawang ilog, Admar, napakaraming ilog ang binabangkaan niya ni Senator Amy Marcos. And nakikita natin dito na clearly she's very conflicted. No? Kasi on one hand, di ba, she knows na hindi mabuti itong nangyayari na ito, lalong-lalo na sa PhilHealth at yung pag-i-increase ng mga budget, no, sa mga programa na nagpo-promote ng patronage politics at clientelism. No? Pero on another hand, no, syempre kasi iba pa rin kung ikaw ay nasa administration at mag-i-eleksyon. Alam naman natin na kapag ang midterm election, pag ikaw ay nasa administration party, medyo malakas ang chance mong manalo. Diba? So, hindi natin alam, no, kung saan dadalhin si Senator Amy Marcos itong pamamangka niya sa napakaraming ilog. No? Pero the point I want to make here is I'm just hoping na sincere sana si Senator Amy with what she said. No? Yung sincerity kasi mahalaga yan.
and sana she's true to her word, no, na kung saan talagang totoo yung sinasabi niya na she was really against with the budget, ano, in terms of yung mga provision na yan. Kaya nga yun lang ang masasabi ko diyan kasi nakakalungkot, ano, na dumating tayo sa ganitong sitwasyon na kung saan na yung ating budget ay nagamit talaga, no, ng ating mga congressman to further their own personal and political end, no. Alam mo, Admar, kung makikita natin yung comparative analysis ng mga budget ng mga nagdaang taon, lumaki talaga yung budget doon sa mga programa na nagpo-promote ng patronage politics. So halimbawa yung mga AKAP, yung mga AIC, so yung ayuda na yan in general, ano. Pati rin yung budget, Admar, allocated towards dun sa medical assistance dun sa mga indigent. Lumaki talaga siya. Alam mo, sa totoo lang, Admar, kung talagang nai-implement ng maayos yung universal healthcare law, hindi mo kailangan ng medical assistance for indigents na mga programa. Hindi Tsaka mo kailangan. magiging patas lahat. Kung may ganong klaseng sakit, lahat dapat ganon ang halaga. Hindi lang yun, Admar. Walang palakasan sa mga politiko. Tama. Kasi ang nangyayari ngayon, halimbawa, ikaw ay may karamdaman, no? Kulang ka sa pera. Pupunta ka sa isang ka-congressman mo, no? Pupunta ka sa kanya, hihingi ka ng endorsement. At through that endorsement, mapupunduhan, matutustusan yung kailangan na procedure o kailangan na diagnostic na test, ano? So, kumbaga, kung talagang ini-implement yung universal healthcare law, you don't even need to go to a politician para ma-cover yung karamdaman, para magkaroon ka ng coverage. You don't need to go there and beg. No? Kasi nangyari, parang may sakit ka na nga, natanggalan ka pa ng dignidad. Eh. Ikaw na yung may sakit, ikaw pa yung magmamakaawa sa labas ng opisina ng congressman. When in fact, the responsibility of the congressman is to enact, to propose and debate laws, no? Sa mamabata sila and oversight. Hindi nila responsibilidad yan at talagang nakakawala ng dignidad, Admar. Nakakaawa yung ating mga kababayan that they have to go to these people para lang makakuha ng endorsement letter. No? At syempre, kapag malaki ang budget, mas marami silang matutulungan. At syempre, ang mangyayari niyan is magiging mas popular sila pag eleksyon, mas magiging powerful sila. No? So ganun yung objective Diyan ba niya. sa ano? Unfortunately, over the years, tumataas yung budget for that program. Para alam lang ng ating mga kababayan, diyan ba sa Canada, ano bang trabaho ng mga mambabatas diyan? Ang trabaho ng babatas dito is, okay, ganito yan, Atmar, ha? So, kung ikaw ay member of parliament, ang trabaho mo is mag-propose ng mga batas, no? Magipagdebate ka sa mga kasama mo ng mga parliamentarian, no? Yung mga member of parliament, at umattend ng mga committee meeting or mag-chair ng mga committee meeting kasi may mga oversight function yan. Yun yung trabaho nila. Kasama meron ba yung din siyempre kung pagpa-budget? ikaw ay member ka ng international na mga asosasyon ng mga parliamentarian, so meron din ganung aspeto yung trabaho na yan. Hindi ba sila At syempre nag-iikot tuwing alas 3 ng hapon, meron kasi kami ditong question period, Admar. Every 3 o'clock in the afternoon, you have to be in the House of Commons at tatanungin ka ng opposition kung ikaw ang government. Magdidebate kayo doon every 3 o'clock ng hapon. Pero meron bang ano dyan, pumupunta, nagbibigay ng ayuda, siya yung nangunguna, or siya yung dadaan sa kanya para mabigay ng ayuda or kung ano man yung proyekto ng government? Siya na rin si executive. Walang ganyan dito kasi dito malinaw kung sinong ahensya o kaninong departamento yung programa eh. Malinaw lalo na sa mga programa na facing the public, ano. So halimbawa yung health o kaya itong mga programa na related sa mga halimbawa nawalan ka ng trabaho, kailangan mo ng assistance, ano. Meron kaming ganyan. Ang tawag namin dyan employment insurance. So yan may mga ahensya talaga ng gobyerno. Pero hindi mo kinakailangan pumunta sa member of parliament. However, meron din kasi kami dito, Admar, na halimbawa, nag-apply ka ng immigration papers mo. Halimbawa, ikaw nag-extend halimbawa ng iyong work permit. O kaya nag-aantay ka ng citizenship application tapos ang tagal. Pwede kang sumulat sa member of parliament para silipin at tanungin kung ano nangyayari sa file mo. Pero hindi nila pwedeng influensyahan yung decision. They can only know the status. Tapos sasabihin nila sa'yo kung ano yung status ng papeles mo, ng application mo. Pero hindi nila pwedeng influensyahan yun. That's against the law. Pero di ba napaka-ironic kasi sinasabi nila ayaw nila sa red tape. Dapat bilisan ang service. Meron pang red tape authority. Tapos
makikipagsundo sila na dapat dumaan ka sa mga politiko, mas may chance na mabibigyan ka ng ayuda kasi dumaan ka sa politiko. Eh di ba parang form of red tape din 'yun? Dinadagdagan mo instead na dumiretso ka na lang sa opisina mismo kung kaninong opisina, ahensya ng gobyerno yung namimigay ng ayuda, instead na dadaan ka pa dito sa ano kasi pera din naman ng taong bayan 'yan eh. At hindi naman niya trabaho 'yan. Trabaho niya, sabi nga sa Tagalog, mambabata, sa Bisaya magbabalaod, 'di ba? Gagawa ka ng batas. Yang nangyari ngayon, parang sila din yung executive. Alam mo, yung nangyayari dyan sa Pilipinas na kung saan na yung mga pasyente pa lumalapit sa politiko para makakuha ng endorsement, that is a worst form of red tape. Mas malala pa yan sa red tape, Admar. Kasi, bakit ko nasabing mas malala yan sa red tape? Kasi nagagamit yan ng mga politiko to stay in power. Nagagamit nila yan para i-further yung kanilang personal na interest at ng kanilang mga pamilya at kanilang mga kamag-anak, no? So nagagamit nila yung kanilang position para sa kanilang sariling interest, no? Kaya mas malala yan kaysa sa red tape. Kasi doon sa red tape, at least Admar, itong mga empleyado ng gobyerno, no, that they're part of the red tape. At least sila empleyado lang sila ng gobyerno, no? Talagang taga doon sila. Itong mga politiko na ito, ginagamit nila ito para hindi lang sa kanilang interest ito, para sa kanilang pamilya rin ito, no? Kumbaga, nagiging hanap buhay na nila talaga itong sistema na ito, na kung saan hindi na sila talagang public service, no? Kasi nga alam mo, Admar, ano sabi ng Constitution? Public service is public trust, di ba? Yun ang sinasabi diyan. Eh sa nangyayari niyan ngayon, ginagamit nila itong mga programang ito, no, para for them to stay in power at the expense of the dignity of the people. Kaya alam mo, Adman, nakakaawa yung ating mga kababayang mahihirap. Ano? Just imagine yung eksena, mga kababayan. Ano? At mayroon tayong mga listeners at ako na naranasan dito. Kaya ng kanilang mga kamag-anak o ng kaibigan that you have to go to a politician to ask for an endorsement. Hindi dapat ganun yan. Kasi kung talagang na-implement ng maayos ang universal healthcare law, you don't have to go to a politician. Pumunta kayo sa hospital, sa public hospital, at i-cover ng PhilHealth yung inyong mga pangangailangang medikal, no? Yung baga covered po kayo, hindi na kayo kailangan magmakaawa sa mga politiko. Kaya nga ang sinasabi ko kanina, no, na itong election na to, Admar, this could be one of the most important elections, no, of recent memory, kasi ang dami na natin nakikitang mga kalokohan, ano, ng gobyernong to. Alam din naman natin kung sino-sino yung mga politiko na nagsusulong ng mga ganitong programa. Ito na yung pagkakataon po ng mga kababayan na to vote out these people, no? Na wag na po silang iboto at magluklok po kayo ng mga senador at mga congressman at syempre lahat na rin, ano, ng mga mayors o mga gobernador kung sino-sino pa, na alam natin talagang maglilingkod po sa atin, no? Hindi po gagamitin yung kanilang posisyon para po sa kanilang sariling interes at mga magsusulong po ng matinong programa, no? Hindi po kagaya nitong nangyayari sa ngayon sa PhilHealth. Opo. Doc, maraming salamat sa iyong pagsama at pagtalakay natin. Hope na maliwanagan yung ating mga kababayan at sana may nakikinig sa gobyerno, una silang maliwanagan. Oo, kasi ginastify pa naman ni ano. Tsaka kung gustong gawin ni super ate ng Pangulo na ano yung kanyang pagkadismaya, punta na lang sa diretso sa Malacanang. Kausapin niya doon yung ano niya, kapatid niya. O kasi nagsalita na yung kapatid niya, na-justify yung zero subsidy doon sa PhilHealth. You know, one of the before I go, no, one of the interesting questions natin kay Senator Amy Marcos is when did she had a conversation with his brother? No, when was the last day that really sat down and talked? No, and not just, you know, personal, but also issues of government, you know, kung ano yung mga nakikita ni Senator Amy Marcos na hindi maganda. Kasi nakikita ko dito, Admar, these people, no, si Senator Amy, si President Bongbong Marcos, they're playing good cop, bad cop. Yun yung nakikita ko dyan eh. There's a good cop and then there's a bad cop. Now, the thing is, itong ganitong strategiya, people can see through this already. No? Alam na ng taong bayan itong ganitong strategiya na ginagawa nila. The question becomes, hanggang kailan nila pwedeng gawin to? Di ba? So, nabanggit ko kanina si Senator Amy, namamangkayan sa maraming ilog. No? Up to how long can she do this? Di ba? Malalaman natin yan sa Mayo kung anong mangyayari kay Senator Amy Marcos. No? Malalaman natin yan. But regardless, mga kababayan, no, dapat talaga tayo yung maging mapanuri
at malaman natin talaga kung sino talaga dapat nating iboto sa darating na eleksyon.